Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa lobbying ng mga crypto leaders kay Donald Trump para suportahan po ang US Bitcoin Reserve sa kanyang unang 100 days bilang presidente. Sa pagbabalik po ni Trump sa opisina, tila may bagong pag-asa para sa industriya ng digital assets. Pero ano po ang ibig sabihin ng mga balitang ito? Ano po ang kanyang plano sa crypto at higit po sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, napakalapit na po ng inauguration ni Pangulong Donald Trump. Yan, sa January 20 na po ito. Ngayon ay umpisaan po natin sa kung ano ang layunin ng mga crypto leaders sa pag-lobby kay Trump. Ayan, ang crypto leaders ayon po sa Reuters ay naghahanap daw ng agarang aksyon mula kay Donald Trump pagdating sa crypto regulation. Isa sa mga pangunahing layunin po nila ay ang pagpapasa ng mga executive orders na magbibigay po ng mas malinaw at saka mas friendly na regulasyon para sa digital sector. Ayon po kay Rebecca Rettig, siya po ang Chief Legal Officer ng Polygon Labs, malagang magkaroon ng konkretong plano sa unang araw ng panunungkulan ni Trump. Kaya't kasama sa mga hinihiling nila ang pag-alis ng mga restriction sa banking sector na pumipigil sa crypto. Maliban po rito ay ang pagbuo ng isang US Bitcoin Reserve na sinasabing magiging bahagi ng Exchange Stabilization Fund or ESF. Ngayon ay sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ang US Bitcoin Reserve? Para sa mga hindi pamilyar, ang US Bitcoin Reserve ay isang proposed stockpile ng Bitcoin na itatayo po ng gobyerno ng Amerika. Ito ay bahagi po ng pangako ni Trump na gawing strategic asset itong si Bitcoin. Sa ilalim po ng plano, maaaring gumamit po ang gobyerno ng $521 billion mula sa ESF upang bumili ng Bitcoin. Ayon po kay Trump, ang pagkakaroon ng malaking stockpile ng Bitcoin ay makakatulong sa pagbabayad ng pambansang utang at maaring maging parte ng pangmatagalang economic strategy ng US. Ngayon ay bakit po mahalagang maalis ang banking restrictions? Ayan. Ang isa pang issue na gustong solusyonan ng crypto leaders ay ang diskriminasyon ng mga bangko sa crypto industry. Maraming crypto companies ang nahihirapan na makakuha ng suporta mula sa mga traditional na bangko dahil po sa takot sa regulasyon. Halimbawa ay ibinahagi po ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse na siya mismo ay na-debunk o nawalan siya ng bank account dahil sa kanyang koneksyon sa crypto. Kung matutupad po ang pangakong ito ni Trump, mas magiging madali para sa mga crypto companies na makipag-transact sa traditional na financial system. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ni Trump para sa crypto community? Ayan, malaki po ang proseso ni Trump pagdating sa pagbuo ng pro-crypto policies at mga appointment sa kanyang team. Kaya meron po tayong ilan na mga hakbang dito na kanyang nagawa. Una ay ang pag-appoint po ng pro-crypto officials. Ayan. Itinalaga po niya si Ginoong Paul Atkins, isang kilalang pro-crypto advocate. Bilang bagong pinuno ng US SEC, si Ginoong Atkins ay kilala sa kanyang pananaw na ang crypto ay dapat pong suportahan at hindi po takutin ng regulasyon. Pangalawa ay ang pagbuo po ng crypto advisory team. Ayan.
Ang transition team ni Trump ay bumubuo po ito ng isang crypto advisory team para sa White House. Ang grupong ito ang magiging tagapayo ni Trump sa mga usaping may kinalaman sa digital assets. At ang pangatlo ay ang pagpili po ng crypto czar. Ayan. Pinili po niya si Ginoong David Sacks bilang White House crypto czar, kung saan ay magbibigay diin sa pagpapalaganap po ng crypto adoption sa bansa. Ayan, ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, ang mga plano po ni Trump ay maaari pong magdulot ito ng malaking pagbabago sa crypto market. Una ay magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon. Ang mas malinaw na regulasyon ay maaring magbigay ng kumpiyansa o tiwala sa mga investors. Kapag nangyari ito, maaring mas marami pang kapital ang pumasok sa crypto market na magdudulot ng price increases para kay Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Pangalawa ay ang mas malawak na adoption. Sa pagbibigay po ng suporta ng gobyerno, posibleng mas maraming tao at negosyo ang gumamit ng crypto na siyang magdadala ng mas mataas na demand para sa digital assets. Pangatlo, ito po ang positibong sentiment sa global market. Ang pagkakaroon po ng US Bitcoin Reserve ay maaring magpalakas ng imahe ni Bitcoin bilang isang global asset. Kapag nakita po ng ibang bansa na ginagawa ito ng Amerika, maaring gayahin din nila ito. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Meron po tayong masasabing dalawang maaring maging dulot nito. At ito po ay maaring positibong epekto o negatibong epekto. Kaya unahan po natin sa posibleng positibong epekto. Kung magpapatuloy po ang bullish sentiment sa global market, maaaring umangat po ang presyo ni Bitcoin at iba pang cryptocurrencies. Maliban dito ay mas magiging madali ang pagpasok po ng mga foreign investments sa crypto market dito sa Pilipinas. Pagdating naman po sa negatibo ay ang mabilis po na pag-akyat ng presyo ay maaring magdulot ng overhype markets na delikado kung walang tamang risk management. Maliban dito ay ang posibleng pagkakaroon po ng epekto sa local regulations. Depende po sa magiging reaksyon ng ibang bansa. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang lobbying ng crypto leaders kay Donald Trump ay isang sinyales na seryoso na ang crypto community sa paghahanap po ng suporta mula sa gobyerno. Kung magtatagumpay ito, hindi lamang ito magdudulot ng pagbabago sa US, kundi pati na rin sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ngunit bilang mga investors, tandaan natin na ang crypto ay laging volatile. Mahalaga pong mag-invest lamang ng perang kaya nating mawala at palaging magsagawa ng tamang research bago pumasok sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.